niwala. Sabi ni Pagmamalaki, kami mga anak ni Abraham. Kaya sabi ni Jesus, alam niyo ba, before Abraham was born, I am. Bago pa panganak ni Abraham, si Abraham, ako nga. Yung I am na sinabi ni Jesus doon, ay referring doon sa I am na nagpakilala sa bundok ng Sinai kay Moses, doon sa burning bush, lumabas ang Panginoon, at nagpakilala kay Moses. Sabi niya kay Moses, sabihin mo sa mga Hebrew people, sa iyong mga kababayan, isinugo ka ni I am. Kaya yung I am ay isa sa mga title ni Yahweh o ng Diyos. Kaya sabihin ni Jesus sa mga Hudyo, hindi nagsisapaltaya, bago pa ipanganak si Abraham, I am. Tandaan niyo no, gabi na aarestuhin si Jesus, sinama ni Judas, yung high priest, mga priest kasama yung mga sundalo. They will arrest Jesus. Sabi ni Judas, sabi ni Judas, kung sino yung halikan ko, yun yung Panginoon ko. Yun yung arresto niyo. Binenta niya si Jesus ng 30 pieces of silver. Yung 30 pieces of silver, yun po ang bentahan pag magbebenta ka ng slave sa market. Babayaran mo, usually ang price nila ay 30 pieces of silver. So ginawa ni Judas, ibinenta niya ang kanyang Panginoon na tulad sa isang mababang tao, slave sa palengke. 30 pieces of silver. Na ang paniniwala ni Judas, pagsamantala lang naman ito. Ang dami nga ng tao doon sa temple, nalusutan ni Jesus, doon siya ibabatuhin powerful itong si Jesus lumakad dito sa tubig. No? Ang buong akala ni Judas, lulusot si Jesus. Pero hindi niya alam, timing yun. Itinalaga talaga siya. Kasi si Judas, simula mali ang puso. Nagnanakaw nga siya sa treasury. Nagnanakaw siya. Kaya sabi ni Jesus, di ba 12 kayo? Ang isa ay son of perdition, anak ng kapamara, anak ng diablo. Yung isa sa inyo, si Judas yun. Kaya nung binenta ni Judas si Jesus, nung gabi yun, hinalikan niya si Jesus, eto na yung mga sundalo, sabi ni Jesus, sinong hinahanap niyo? Hinahanap namin si Jesus na taga Nazaret. I am. Nung dineclare ni Jesus ang one of the title of God, I am. Ako ito. Ako nga. Biglang yung merong power na nagbuwal doon sa mga sundalo. They fell under the power of God. I believe that's the power of God. They fell under the power of God. Parang may nagtulak sa kanila. Nung dineclare ni Jesus, I am. Sabi ni Jesus, lagi naman ako nasa templo, makalat-kalat ako dyan, hindi niyo ako na-arrestin. Pero ngayon, ina-arrestin niyo ako kasi it's about time. Planado yun ng Panginoon. So yun si Jesus, if you will confess that Jesus is Yahweh, you will be saved. Kaya doon sa Romans chapter 10, verse 9 and 10, dalawa yung ipinakita doon sa Romans chapter 10, verse 9. Si Jesus is God, Yahweh. At the same time, si Jesus ay namatay as a man. Pero muling nabuhay. So yun ang faith na nagliligtas to believe that Jesus is God who became a man. Okay? Maliwanag po ba? Ngayon, yun yung isang school of thought na by faith tayo maligtas. Tama naman po yun. Tama yun. Kasi doon sa Luke chapter 23, I think verse 43, doon si Jesus ay nakapako sa krus, may dalawang kriminal sa both side niya. Ang isa ay yung, kung tawagin niya, penitent thief. Penitent thief. Magnanakaw na nagsisi. Yung title niya at ayon sa mga theologians, ang pangalan ay Dismas. Tagalog, Dismas. Dismas.
na nung siya'y malapit na mamatay, itong isang kriminal, nang aasar pa, ano? Inuuso siya, kung ikaw ay anak ng Diyos, sige nga, kung ikaw ay hari, bumaba ka dyan. Ano? Sabi nung isang kriminal, yung penitent thief, tumigil ka nga. Tayo talagang dapat lang dito. Pero siya, hindi karapat dapat dahil innocent siya. At sabi niya kay Jesus, sa New King James, meron salitang Lord. Sa ibang modern translation, nawala yung Lord. No? Sabi ni Dismas, yung penitent thief, magnanakaw na. Yung pala yung kasalanan niya, magnanakaw siya. Magnanakaw na nagsisi. Panginoon, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong paraiso. Alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian pala. Alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Lord, meaning tinawag ng Lord si Jesus, nagsisi siya, inamin niya na siya ay masama, karapat dapat lang sa kanyang mamatay sa krus, pero si Jesus hindi. Tinawag niya Lord, nagsisi siya, at lumapit siya kay Jesus na mayroong humble heart. Ito sabi niya, Panginoon, alalahanin mo ako. Ibig sabihin, isama mo po ako sa iyong kaharian, pagdating mo sa iyong kaharian. At sumagot si Jesus. Kaya si Jesus, talagang Diyos na full of mercy and grace. At sabi na doon sa penitent thief, yung kriminal, magnanakaw na nagsisi at lumapit sa kanya, ngayon din, kakasamahin kita sa paraiso. Ngayon din. Pinangakuan niya ng kaligtasan. Yung isang taong makasalanan na lumapit sa kanya na kailanman wala siya nagawang kabutihan. At sino man tao na walang nagawang kabutihan, kahit siya ang pinakamasamang tao sa mundo, kapag siya lumapit kay Jesus with a humble heart and genuine faith, tandaan nyo, ang tinatanggap ni Jesus, yung tao may humble heart at genuine faith. Kagaya ni Dismas. Tinanggap ng Panginoon. Kaya sabi ni Jesus, lahat na lumalapit sa akin, wala akong itataboy. Ganong kabuti ang Panginoon. Kaya nga, hindi ako sumang-ayon. Sinabi ni Eli Soriano, sumalangit na siya. Sabi niya, ano sasabihin ng iba, pag mamamatay ka na, maliligtas ka pa. Puro ganito, may kasama pa, hindi maging salita. Puro kalokohan ginawa mo. Ngayon, mamamatay ka na, naghihingalo ka, lalapit-lapit ka sa Diyos. Ito, sabi ng Panginoon, nag-quote siya sa Old Testament na out of context, hindi yun yung tinutukoy. No? Hindi yung tinutukoy, yung pagmamamatay na. Nasabi doon sa talata, sa panahon, ikaw ay gumagawa ng ito kasama, pero sa panahon na yon, pag ikay tumawag sa akin, hindi kita pakikinggan. Yun yung mga rebelde. Hindi yun patungkol sa salvation. Mali yung pagkakakot. Sa katotohanan, lahat ng lumalapit kay Diyos, kahit 1 minute na lang ang natitiringahin na sa'yo. Pero meron kang genuine faith and a humble heart, a repentant heart, tatanggapin ka ni Diyos. So yung magnanakaw, namatay, walang nagawang kabutihan, pero niligtas ang Panginoon. Nung siya nanampalataya, wala pa siya nagagawang kabutihan, pero ligtas na siya. Yun yung isang school of thought. And I believe, totoo yun. Totoo. Pero, ang nangyayari sa panahon ng modern church ngayon, nakaligtaan na yung after na ikay maligtas. At ikay tumagal sa mundo. Buti kung ikay, mas mabuti pa nga yung tumanggap ka, namatay ka na kaagad eh. Pero iba ang usapan pag yung isang tao tumanggap sa Panginoon, na born again, tapos after 20 years, nagdesisyon siya na siya bumalik sa dating buhay makasalanan. At pag inabot siya ng kamatayan, tiyak sa impyerno siya. Bakit? Kasi, nung siya nanampalataya, tinanggap siya ng Panginoon, born again siya. Pero hindi siya nagbunga.
Bumalik siya sa buhay sa libutan, nag-enjoy siya, nakipag-compromise siya, hindi siya nagbunga. Wala siyang ginawang kabutihan. O, siguro meron din, pero hindi siya nagbunga. Ang priority sa kanya, buhay niya sa libutan, at parang naging palamuti na lang sa sarili niya ang Panginoon. Hindi number one sa kanyang Panginoon. At kung magkagayon, God will reject him. Kasi hindi siya naging mainit sa Panginoon, hindi siya nagbunga. After na siya ay iligtas ng Panginoon, nakitaan siya na hindi siya nagbunga. At yan sinabi ni Jesus sa John chapter 15, verse 2, and verse 6, na ang sanga na hindi nagbubunga ay pinuputol, natutuyo at tinatapon sa apoy. Inihalintulad niya ang relationship ng Panginoong Hesus sa mga alagad sa atin. Siya yung puno ng iubas, tayo naman yung mga sanga. At ang sanga daw na hindi nagbubunga, pinuputol, natutuyo, tinatapon sa apoy. So yung source of life na tinatanggap natin, which is eternal life, galing doon sa puno ng ubas. Same life na meron yung puno ng ubas ang dumadaloy sa mga sanga. Kung anong buhay na kay Jesus, that is eternal life, yun din ang buhay na dumadaloy sa atin. At present, we have this eternal life. Mali yung we will have eternal life pag tayo namatay. Hindi yun. Buhay pa tayo, may eternal life na tayo. See? May eternal life na tayo. Ngayon, kaya lang, ang problem, sa panahon na mahabang panahon naglilingkod ka, hindi mo inuna ang Panginoon, inuna mo pa rin sarili mo at sa libutan hanggang hindi ka nagbunga. Pagdating ng Judgment Day, hindi ka palaligtas. You are doomed forever. Yan ang sabi ni Jesus sa Revelation chapter 3, verse 16. You are neither hot nor cold. I will spew you. I will vomit you out of my mouth. Hindi ka mainit, hindi ka malamig, malahininga. Nasa gitna. Ang nasa gitna, compromiser. Ang nasa gitna, carnal Christian. Isusuka kita. Rejection. At yun ang sinasabi sa Hebrews chapter 6, verse 4 hanggang 6. At Hebrews chapter 10, na matapos ng maliwanagan, matapos na nakalasap siya ng blessing ng kaharian ng Diyos, at matapos na matanggap niya ang Holy Spirit, at may karanasan siya sa kapangyarihan at presensya ng Diyos, then saka siya tumalikod. Ibig sabihin na born again na siya. Siya ay citizen of heaven na. Tapos tumalikod siya, bumalik siya sa dating buhay, hindi siya nag-bear fruit. Kagaya siya ng sanga na hindi nagbunga, pinutol, tinapon sa apoy ng impyerno. So yun po ang truth about the assurance of salvation. Ligtas tayo, pero dapat magbubunga. So anong nangyayari ngayon, tama yung tinuro na by faith alone, we've been saved by faith alone, not by good works. So, hindi sa pamagitan ng ako'y nagpapakabait para ako'y maligtas. Hindi ganon. Good works cannot save us. Our faith in the Lord Jesus Christ saved us. Now that we are saved, anong mangyayari sa atin ang natin gawin? We must bear fruit. At yung bunga na yon ay Christ-likeness. Ang bunga na yon, yun yung sinasabi ni Apostle James sa book of James na, show me your faith without works, and I'll show you my faith with works. Sabi niya, kahit ang mga demonyo naniniwala rin eh. They have faith. Jesus, pero hindi sila ligtas. Anong pinupunto ni James? Kasi masasamang espiritu sila. Kaya sabi ni James,
pakita mo sa akin pananampalataya mo na walang gawa at ipakikita ko sa iyo ang pananampalataya ko na may gawa. Alam mo ba na ang pananampalatayang walang gawa ay patay? Useless, patay. Parang tao na walang espiritu, patay. So, ibig sabihin, ang ating faith must bear fruit. Yung tutukoy niyan ng works. Works ay yun yung bunga. After na tayo maligtas, yung magagandang pamumuhay, gumagawa tayo ng mga bagay na ikalulugod ng Panginoon. Kung ano yung assignment natin sa Panginoon, yun ang ginagampanan natin, doing the works of God. Yun yung sinasabi. At tama ang relationship natin, nakikita ng tao sa atin, ang Christ-likeness. Yun yung sinasabi ni James, na faith plus works. Ngayon, sabi ko nga, ang isang school of thought, faith alone can save us. Tama yun. Pero karamihan ng mga churches, they forgot to teach that we must live a holy life. We must bear fruit. Yun ang kulang. So, ang second school of thought ay yung, kagaya ng unang pinanggalingan ko, Church of Christ sa Maynila, na sabi nila, alam mo Brad, hindi mo matitiyak na ikaw ay ligtas sa ngayon. Matitiyak mo palang ligtas ka kung ikaw ay mamamatay na. At pagdating mo sa kabilang buhay, saka mo palang malalaman kung ligtas ka. Kaya hindi, ngayon pa lang, di ba sabi sa Ephesians 2:8, by faith na, kailangan sasamahan mo ng mabubuting gawa. No? Pagtatrabahuan mo, magkasamahan mo mabubuting gawa. Sa isang banda, may katwiran din sila. Pero ang problema sa kanila, faith plus works will save us. Para mga Jehovah's Witnesses, no? INC at iba pa mga called churches, bakit nasisipag nila na mag-door to door, house to house, kumakato, namimigay tracts, nag-evangelize? Ba't sila gumagawa ng gawin? Ba't nasisipag nila ang mga Mormons? Kasi ang paniniwala nila, faith cannot save us. Kailangan faith plus works. Kaya gumagawa sila para sila maligtas. Yun ang nasa paniniwala nila. Faith plus works equals salvation. Mali po yun. Maliwanag po ba? Mali yun. Yan ang posisyon ng mga kulto. Faith plus works will save us. Sa atin, yung unang school of thought, tama yun. Faith alone can save us. Ang problem lang sa mga modern churches, hindi na ituro ng now that we are saved. Anong gagawin natin? Kailangan tayo magbuka. We must bear fruit with a Christ-like character. Yun yung sinasabi ni James. So, hindi yung faith plus work. Yun ay faith. Kaya tayo. Now that we're saved, kung taga-kaharian ka ng Diyos, magbubunga ka. Pag hindi ka taga-kaharian ng Diyos, hindi ka magbubunga kasi ayaw mo magbunga. Then God will reject you. Naintindihan niyo po ba ang sinasabi ko? Ang third na school of thought ay ito. Ito yung posisyon ng mga Calvinist at saka Reformed churches. Na naligtas daw ang mananampalataya na kaya siya nanampalataya kasi before the foundation of the world, God has chosen him already. Bago pa siya ipanganak, bago pa malikha ang buong mundo, ay siya ay pinili na ng Diyos. Hindi pa siya napapanganak. Isa siya sa mapalad na pinili ng Diyos na maliligtas. Kaya lahat ng mga ligtas, kung tawagin elect or chosen. Totoo yun. Ginamit niya yung word na elect, tsaka chosen. Nasa Bible yun. Pero iba yung kanilang pagkaintindi. Ang pagkaintindi nila, yung elect, individually, namimili ang Diyos. Sino kaya dito yung before the foundation of the world? Yun na. Si Jimson, si Cora, namimili. Sabi ko, di ba sabi sa Bible, God is no respecter of people. Hindi siya nagtatangi, hindi siya namimili. Wala siyang favoritism. All are welcome to God.
Kaya sabi ni Jesus, come to me, all of you, and I will give you rest. Nag-i-invite ang Panginoon sa lahat ng tao. Kasi ang salvation ay para sa lahat ng tao, ino-offer ng Diyos, ini-invite ng Diyos lahat ng tao. Gusto ng Diyos, lahat maligtas. 1 Timothy chapter 2, verse 4. At ang salvation para sa buong mundo. John 3:16. Nang matay si Jesus para sa buong mundo. 2 Corinthians 5:15. Yan yung mga talata that proves that gusto ng Diyos, lahat ng tao, pumasok sa karyang Diyos. At mangyayari yan kung lalapit kay Jesus through the Lord Jesus Christ. Ang problem sa mga Calvinists, sa Reformed churches, ang doctrine nila taliwas. Twisted scripture, distorted scripture, and perverted truth. No? Baligtad. They have a different gospel, a different Jesus, a different story of salvation, puro different. At maling aral yun. Maling aral. Kaya sa kanila, namimili ang Diyos. Paano yung napunta sa hell? Sorry na lang sa kanila. Hindi sila napili ng Diyos para sa kaligtasan. Kaya merong mga Calvinist, mga Reform, na masyadong panatiko doon sa kanilang paniniwala na merong mga members na dumarating sa punto na ayaw nilang magkaanak. No, yan yung talagang testimony ng ibang At natatakot sila, baka yung ipapanganak ng baby ay hindi elect by God. Hindi elect by God. So, mali yung pagkaintindi. No? Yung elect na salita, chosen, yun ay totoo na sa Bible yun. Pero it is a corporate election. Ang elect na tinatawag doon at chosen ay ang church, the body of Christ. At ang tao, kapag hindi pa siya nakakasama sa body of Christ, at wala pa siya sa katawan ni Kristo, wala pa siya kay Christ, hindi siya part ng group of people na tinatawag na elect or chosen in Christ. Kaya sa Ephesians chapter 1, verse 4, ang sabi doon, we are chosen in Him. Tayo mga hinirang, pinili, elect by God, kay Kristo. Ibig sabihin, kapag wala ka pa kay Christ, you are not yet elect by God. Hindi ka pa chosen. Chosen ka lang, elect ka, kasi na kay Kristo ka na. And that chosen, people of God, that elect, people of God, is the church, the body of Christ. Maliwanag po ba? Yun ang tamang interpretasyon sa Bible. Kasi sinabi sa Bible na meron lang isang chosen na pagmumula ng salvation, and that is the Lord Jesus Christ. Sabi sa Bible, the chosen one. Siya lang. Siya yung first na nabuhay sa mga patay. Kaya lahat ng sasama kay Kristo magiging makakasama sa kaligtasan. Siya yung chosen, sumama ka sa chosen, you will become chosen by God. Kasi bahagi ka na ni Kristo, you are part of the body of Christ, you are member of the body of Christ, si Jesus lang yung chosen, ikaw ay magiging chosen din. Kasi bahagi ka na ni Christ. Ang tawag sa iyo, sa atin, na Church of Panginoon, group of people, is elect by God, the elect. Maliwanag po ba? Hindi namimili ang Diyos. Kaya sabi ko nga sa mga kapatid, may umalis dito na sabi ko, sabihin mo doon sa kapatid, sabi ko, kung siya ay lilipat ng church, lumipat na siya sa ibang church, kahit sa Baptist church, wag lang sa Calvinist church, wag lang sa Reform. Kasi ang doctrine niyan, perverted truth. Perverted truth at nasa Bible yan. Maraming nahikayat sila mga kabataan kahit yung mga kaibigan ko kabataan pastor dito sa San Pablo. Nag-offer sila ng free Bible school. Walang babayaran.
Kaya ang daming sumama at ang daming na brainwash. Okay? Now, so yun yung isang maling school of thought na sila daw, kahit anong gawin, ligtas pa rin sila. Kahit sila mag-backslide, ligtas pa rin sila. Bakit? Kasi before the foundation of the world, chosen na sila. No? Yun ang paniwala nila. And I believe that is a false, occult doctrine. Occult doctrine. Kasi baligtad sa Bible. It is a perverted truth. No? Kayo makakapanood dito sa live stream natin mga Calvinist, walang personalan, doktrina lang to. Doktrina lang. So, praise God. Ngayon, gusto ko ipakita sa inyo sa Bible, yung sinasabi ko na ang salvation ay past, present, and future. No? Past, present, and future. Hindi yung once saved, always saved forever. Yun yung pinanghawakan ng maraming kapatid natin Baptist. Mga kapatid natin sila. Kaya lang, nagkamali sila ng intindi sa assurance of salvation. Mali po yung once saved is always saved forever. Mali yung osas. So, pakikita ko sa inyo, kailangan ko ng 3 lalaki. Yung mga macho ang kailangan ko. Meron akong 3 na-appoint na bouncer dito sa church. Yung mga magre-rebelde sa church, kasi, sige Brad, tumba mo na. Sila pastor, itumba mo yung demonyo na nanluloko sa kanya. Tumba mo. Sa prayer, sa prayer. Nandito ba si Brother Jason? Di ka, Brother Jason. Yan. Nung hindi pa ito born again, nananapak ng pulis yan. Si Brother Ray, nandito ba? Si Brother Ray. Ayan, si Brother Ray. Nananapak yun ng tatay niya nung hindi pa born again. So mga siga po ito sa sanlibutan. Merong isa, yung mahilig manood ng yung mga drama sa television. Si Brother Edwin, nandito ba? Wala si Brother Edwin. Naku, sayang, wala si Brother Edwin. No? Palitan natin si Brother Edwin, pansamantala. Si Brother Jimson na lang, bagamat hindi siya bouncer, yung katawan niya, pwedeng-pwede. Dito po kayo, mga kapatid, sa pulpito kayo. Yan. Kaya kung ano yung reward ko sa Panginoon, nag-preach ako ngayon, hindi na reward nila. Dito kayo yan, dito, tabi-tabi kayo. So, tatayo po sila dito hanggang sa matapos yung sermon natin. No? So, kunwari, ito yung spirit natin. Man is composed of 3 elements, of 3 dimensions. Spirit, soul, and body. No? Ito yung spirit, ito yung soul, ito yung body, no? Physical body. So ngayon, ang spirit is the real you, the real man. Ano? Ang soul, ito yung nandito nakatago ang iyong personality. Your emotion, your intellect, marunong ka ng reasoning, marunong ka ng love, anger, may emotion ka, marunong ka magdesisyon, ito yung soul. Merong life ang tao because soul is life suke, natural life. Ito yung soul, no? Nasa gitna ng flesh or body, tsaka spirit. Pag ang soul nagdesisyon, ito yung decision maker na back-upan niya ang spirit, magiging spiritual na Kristiyano yung tao. Pero pag ang pinili niya na back-upan niya ay ang desire of the flesh, yung gusto ng katawan ng tao, fallen, nandito pa rin po yung fallen nature of Adam kaya nabubulok ito, sinisipon, nagkakasakit. Hindi pa napapalitan. Mapapalitan lang ito sa future. Ano po? So ito yung physical body. Okay? Ngayon, sabi sa Bible, by faith, naligtas tayo. Ano naligtas? Yung spirit natin.
Ito yung na born again. Tingnan nyo ha. Babasahin ko sa inyo. Ano nabasa ko na pala sa inyo? Yung Ephesians, ulitin ko lang. No? Okay ba sa inyo hanggang katapusan ng sermon? Okay lang. Kaya nga sabi ko, yung mga bouncer, yung talagang mga matitikas ang kailangan para matitigas yung mga binti at mga kasu-kasuan. Kita nyo, matitigas yan. Okay. Sabi, Ephesians 2:8, for by grace you have been saved through faith. And this is not yourself, of yourself. Ito ay regalo ng Diyos. Past tense, you have been saved. Sino dito ang nanampalita kay Jesus na born again? Taas ang kamay. Ligtas na kayo. Ano ang naligtas? Your spirit. Ano ang born again sa atin? Spirit. Hindi ang soul. Ang soul ay binabago ng salita ng Diyos. Dito tayong mag-e-effort. You must read the Bible. You must meditate the Word of God. And you must practice to obey the Word of God para ang soul ay lumakas, mapakain ng salita ng Diyos. No? Ito yung soul. At bandang huli, pag continuous devotional time mo, Word of God, prayer sa Panginoon, lalago. No? Lalakas ang soul. No? At laging ang suporta niya nasa spirit, babakapan niya. So magiging spiritual na Kristiyano siya. Pero pag hindi siya nagbabasa ng Bible, hindi siya nagsumusunod sa salita ng Panginoon, nag-enjoy sa sanlibutan, gumagawa pa rin ng kasalanan, binabakapan niya yung flesh. Kaya magiging carnal Christian ang Kristiyano na ito. So kita niyo, decision maker ang self, itong soul. Yan yung self, yung personality natin. Ngayon, tapos na tayo, na-born again yung spirit natin. Hindi na born again yung soul. Ang physical body, hindi na born again. Nung siya ay sanlibutan, ganyan na yung katawan niya. Eh na-born again, ganun pa rin ang katawan niya. Hindi na nga lang siya nananapak ng pulis. Ganun yun, na bagong personality kasi naging spiritual na. Ngayon, ano ngayon so our salvation at present is, our salvation is present, at present. It is a present experience. Oh, sorry. Past. Ang salvation natin, tapos na. Na-born again na tayo. Salvation is past tense. Have been saved, ang sabi dito. No? Have been saved. Now, at present, ang salvation natin, sabi ni Paul, work out your own salvation. Work out your own salvation. Ibig sabihin, mag-e-effort ka na na sumunod sa salita ng Diyos, mag-e-effort ka na gawin ang kalooban ng Panginoon and to live a holy life, to live a righteous life. Kung ano nakakalugod sa Panginoon, yun ang papraktisin mo, yun ang pamumuhay mo. And you must bear fruit. So, at present, sabi dito sa 1 Corinthians chapter 1 verse 18, tsaka 2 Corinthians chapter 2 verse 15, kuhanin nyo itong mga scripture nito after na uwi nyo sa bahay, inyong repasuhin ulit. Tingnan natin kung ano sinabi sa 1 Corinthians chapter 1 verse 18. Ito sabi, for the word of the cross is foolishness to those who are perishing. Ang salita patungkol sa cross ni Kristo ay kamangmangan sa mga napapahamak. Ay, nawala niya. Kamangmangan sa mga napapahamak, but to us, pero sa atin, na mga Kristiyano, but to us, who are being saved, it is the power of God. Pero sa atin, na inililigtas ng Panginoon, being saved, ito yung present salvation is
present. Past, na born again. Ngayon at present, wino-work out natin yan. No? Sumusunod tayo sa Panginoon. Nagpapakabanal tayo. Ayaw natin sa kasalanan. Ayaw natin makapag-compromise. Kung may kasalanan tayo nagawa, immediately nag-repent tayo. Yan yung ating effort sa Panginoon. Dinededicate natin yung buhay natin sa Panginoon. Kaya sabi sa Romans chapter 12, verse 1, present our body as a living sacrifice to God. No? So, ang buhay natin, ini-offer natin sa living sacrifice, sumusunod tayo sa Panginoon. Ito yung soul. At present, ito yung salvation natin. No? Being saved. Inililigtas tayo ng Panginoon. Ngayon, yun namang sinabi rin yung 2 Corinthians chapter 2, verse 15. At yun namang future salvation, ito yun. Matthew chapter 10, verse 22. And you will be hated by all because of my name, sabi ni Jesus sa kanyang malagad. But it is the one who has endured to the end, but the one who has endured ang manatili hanggang wakas, who will be saved. Ang manatili hanggang wakas, siya yung maliligtas. No? At sa 1 Corinthians chapter 3, verse 15, ito po ang sabi. If anyone works is burned up, he will suffer loss. But he himself will be saved, yet only as through fire. Kita nyo, merong future na salvation. No? Yung mga walang katuturang ginawa natin, mga dead works, masusunog yun, meaning mababaliwala. Yung mga masamang gawa, bad works, mababaliwala rin yun. Ang may reward lang, yung good works. No? Doon sa next life natin yun. No? Yun yung life na our bodies will be changed. Tingnan nyo ito ha. 1 Corinthians chapter 15. Verse 51. Ito yung future salvation of our physical body. Verse 51. Behold, I am telling you a mystery. We will not all sleep, but we will all be changed. In a moment, in a twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we will be changed. Yung tinutukoy po dito, yung pagpapalit ng ating katawan, glorified body. So, dahil sa kulang po sa panahon, hindi ko next week tatalakayin ko yung mismong 4 keys. So, dito tayo nag-focus, nilid ako ng Holy Spirit na tutukan to kasi ito yung napakahalaga. Maraming mga pastor, maraming matagal ng Kristiyano, hindi pa alam ito. Kung ano yung naituro, basta once saved, always saved, doon lang sila. Basta faith plus good works, maliligtas tayo. Hindi naintindihan, hindi malinaw. So ngayon, I believe, malinaw sa atin. Our spirit, no, ligtas na nung na-born again. Ang soul natin, inililigtas pa ng Panginoon. Sa mga temptation, sa mga kapahamakan, sa masama. At tayo naman, sinisikap natin sumunod sa Panginoon. And by the grace of God, lahat ng commandment sa Panginoon, kaya natin sundin because of His grace. Ito yung soul. At ang future salvation natin, salvation ng katawan, hindi na mabubulok ang katawan natin, we will have our glorified body. Amen. May natutunan po ba tayo sa bagay ko? Naintindihan niyo ba yung sinabi ko? No. So, magkakaroon pa ng part 3 ito next week. 4 keys mismo. Siguro sa live stream, ibahin ko ang title nito. Pero part 2 ito. So, medyo nahihilo ako. Babalik po ako sa church. Naiwan ko muna yung 3 dito. Joke lang. Nakakapunan po kayo. Nakakapunan. Salamat siya. Palakpakan natin sila. Alright.
So, praise God. Tayo po lahat ay tumayo sa Panginoon. Kaya alam nyo, napakahalaga na habang tayo buhay, sinusunod natin ang Panginoon. Pinapakita natin na mahal natin siya. Sabi ng Panginoon sa John chapter 14, verse 21, ang sino mang nag-iingat sa aking salita o sumusunod sa aking salita, siya yung tunay na umiibig sa akin. Paano natin mapapatunayan that we love Jesus? By obeying Him. At ang sino man sumusunod sa akin, iibigin ang aking Ama. Kung magkagayon, iibigin ko rin siya. At ako'y magpapakahayag sa Kanya. Sinong gustong magpakahayagan ng Panginoon? Okay, let's obey and continue to love Jesus. Let's continue to serve God. Walang makakahadlang sa atin sa pag-ibig ng Panginoon. Amen. Salamat, Panginoon, sa umaga nito, sa iyo pong biyaya. Let's lift our hands to God. Sabihin natin sa Panginoon, Panginoong Jesus, I'm willing to obey you and to follow you in this life because I love you, Lord. At paglilingkuran kita na may buong katapatan. Ano man mangyari, walang makapaglihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Sapagkat ikaw ang aking buhay at pag-asang tunay. O sa bisig mo, Panginoon, ako ay hinay. Panginoon, the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, receive the blessings of God. At magsabi ng Amen. God bless you all. Sa mga discipleship class, maunahin ko muna, meron po tayong spiritual warfare prayers, mamaya 3 o'clock, 3 to 5. At sa discipleship class na ating mga dinidisciple through Zoom, wala po muna tayong class mamaya kasi nagdugo ang ilong ni Brother Reggie last week. So wala po muna. Okay, God bless you all, mga kapatid. God bless you. This is my son. Oh,